Ngayong naka-school break ang karamihan sa ating kids, sumubok ng iba pang mga masayang gawaing patok na pambanding. Tulad na lang ng paggawa ng mga cute at makukulay na clay art at accessories. Perfect pang koleksyon, magandang pangregalo na rin. Nakapag-bond ka na sa iyong anak, natulungan mo pang mailabas ang kanyang creativity. Susubukan niya ng ating hardworking Mama Dimps sa Working Mom Live. Isa pang paborito sa agahang Pinoy ang masarap at malinamnam na mga tuyo o tinapang isda. Perfect sa sinangag, isasawsaw pa sa suka. You can never go wrong sa masarap na breakfast na yan na pangunahing ding negosyo ng nakilala naming pamilya. Tikman nga natin yung isang siglo ng hanap buhay ng pamilya Morabe sa Rosario, Cavite. Ang kanilang sky smoked and dried fish, subukan natin sa kitang-kita. Sa ibang issue naman, paano kung ang iyong national ID na pagkatagal-tagal mong hinintay, hindi tinanggap bilang isang valid ID? Attorney, hindi tinanggap ang national ID ko bilang valid ID dahil wala raw pirma. Legal ba to? Ang sagot dyan ni Attorney Buko, hindi po yan legal. linawin ang ilan pang problema sa national ID. Ano ba ang sinasabi ng batas tungkol sa pag-i-issue nito? Isa-isahin natin yan sa ating Legal ba to? Ibig sabihin nun, makakapasok ka na ulit. Mas maigi na yan. Mula sa kanyang galing sa pag-arte, sa hit kapatid serye na Lumuhod Ka sa Lupa. Kailan kaya tayo mabubuhay nila? Itotodo na niya ang aksyon sa big screen. Para yan sa kanyang much-awaited action drama film na Karma. It's Ren Escanio like you've never seen her before. Bago ang premiere ng kanyang pelikula, makakabanding muna natin siya ngayong umaga, live na live. Mula naman sa mga kwentuhan tungkol sa aksyon, makikilights camera action din tayo this morning. Dahil sa ating panibagong bonding idea, magkakaalaman na kung sino ang mahusay sa panghuhula ng mga pelikula. Yan naman ang paandar natin sa ating palarong pampasaya. Ito naman, nauuso sa mga salo-salo at iba pang kasiyahan. Patok lalo na sa mga chikiting. Talon tayo sa mga makukulay at malalambot na bola ng mga instant attraction na ball pits. Yan at ang iba pang serbisyong ino-offer ng Royal Kids Party Land, i-flex pa natin now na! Kasama pa rin ang inyong paboritong morning kasalo. Good morning, kapatid! Sino marunong mag-juggle dito? Hindi ako. Di ba? Ay, wala akong coordination. Wala akong coordination, pero marunong akong mambato. Mambato, ayan. Ayan talaga. Mambato! Ayun si Mami Chiki. Target ko, ayun no. Hindi makapagbato si Mama Chiki kasi. Nakadresya eh. Ako talaga sa gitna. Isama na natin sila sa gawa natin this morning. Batiin natin sila. Good morning mga kapatid! Alright, June 10, mayap-ayabak sa mga kapatid nating Kapampangan. Ako, gawin na ho natin extra fun ang ating Lunes. I-enjoy ang araw kasama ang buong pamilya at ang iba pang loved ones. Tulad na lang nitong paandar natin ngayong umaga sa studio. Sakto naman, Jess. Karamihan sa mga bata ngayon naka-school break na po. Nako, perfect moment ito para mas makapag-bonding at enjoy. Subukan nga itong paglalaro at kulitan sa ball pit! Totoo yan, Mama Dims. Alam nyo, madalas to nakikita sa mga palaruan. Seamless na po sa Yung camera ko. O kaya sa mga events lang, di ba, nahanap yung mga ganito. Pero ngayon, pwedeng-pwede na ito kahit sa inyong mga tahanan lang. Pero alam nyo kung saan ako curious talaga. Kung paano ba talaga ito nagsimula? Okay. I got you, my God. Yes. Pero first of all, di ba? Anong salita mo First of kanina? all. First of all. First of all. Yung effect talaga kanina, sabi mo yung
palaruan. Palaruan. It's giving tanong ko lang. I love it. Pero ito, para sa'yo at para sa ilan natin mga kapatid. Ito mga ball pit, sinasabing nauso noong 1970s pa. At sabi sa ilang ulat, isang Englishman ang nagpasimula nito na si Eric McMillan. Eric That's right, Justin. That's right. Mommy Chicky, yeah. Oo, tapos ang kwento pa niya na-inspire siyang gawin ng ball pit. Ganito, dahil sa nakita niyang batsang alagayan ng, guess what? Ano yan? Sibuyas! Sibuyas! Oo, di ba usually Baka naman nagigisa siya. Oo nga, baka nga. Oo, di ba usually mga kaing-kaing na sibuyas? Yun yung kanya inspiration, nakakatuwa. Pero sigurado ako marami rin ang interesado sa business na ito. Kaya naman, tawagin na natin si Kay Bugash ng Royal Kids Party Land Royal Kids! Good morning, kapatid! Good morning. Sama ka ba sa amin dito, Kay? Yes po, Miss Chicky. Good morning, kapatid. Wow! Gusto ko yung color theme ng dinala mong ball pit today. Ay, thank you so much po. Thank you po. Ito bang mabenta ngayon? Ganitong Yes. theme? Kaka-launch lang po namin this year nitong special design na ball pit, which is butterfly. Butterfly, yes. I like the shape, Mama, Yes, kasi it's not the usual na parang Oh. circle. And if you have theme parties, this is Yes. perfect. So tell us more about the business. It's been going on since 2019, so pre-pandemic or Yes pandemic? po, pre-pandemic pa po. 2019 pa po, Miss Chicky. Tapos, when you started, was it just how many parang ball pits? Nag-start po kami ng isang malaking ball pit na po talaga agad. And then, marami na po siya ngayon. May small, medium, large na crystal, may round ball pits. So, yun po. Parang, ang trademark talaga namin is the ball pits po. Pero bakit mo ito naisipan? Kasi kadalasan sa ibang nakakausap namin pag ganitong negosyo, dahil may birthday yung anak nila, tapos wala silang, lalo na nung pandemic, wala silang mahanap. So, ginawa nila, bumili na lang sila ng sarili na and then naging negosyo. Ikaw, paano mo naisipan to? Ay! Mga anak ko po kasi mahilig sa ball. Yes, so mahilig po kami mag-indoor playground sa mall. And then, nung first birthday po ng daughter ko, medyo wala po ako makita na para nagpo-provide ng ganitong malalaking ball pit. So, sabi ko, pag naggawa ko ng business, ball pit po talaga yung trademark dapat namin. At saka napansin ko, ma'am, sa inyo, yung designs ng ball pits nyo and the other activities, malinis. Yes, yes Is that po. really something that's intentional? Gusto nyo yung malinis lang yung colors, wala masyadong magulong kulay? Yes, gusto ko po talaga aesthetic, Aesthetic. tsaka thematic sa ano. Kasi sobrang nilulook up ko po yung mga coordinators, tsaka mga stylists. So gusto ko po parang yung stylist, tsaka yung play area, in one po siya. Parang ganun. Siguro that's what makes you distinct, no? Yung Yes very po. aesthetic. Tsaka ito nga, cute nakita namin. Papasok ko pala, may kalaro ka na. Like, is this a trademark? Yes po, yes po. Yes po. Speaking of kalaro, ma'am, yung kunyari ganitong size na ball pit, meron po ba itong limit in terms of how many kids ang pwede sa loob? Wala naman po. As long as kasya kayo lahat, go! Go, go, go! Yes! 100, okay lang. Siguro hindi 100. How much po siya? Kunwari, etong butterfly na to, magkano, ilang hours? This is 12,000 po for 4 hours na Oh, po. amazing. 12,000 Yes. for 4 But hours. we have 8,000. Depende po sa size na gusto nyo po. Does it And- come with an attendant? Yes po, we have Okay. friendly attendants po, trained and talagang mga Okay. ayos na mga attendant. And they Oo, always kita clean namin po talaga. kanina. Ma'am, may isa ka pang ball pit try na natin. Dito tayo sa kabila, Kay. Kaya naman, magkano yung ball pit na yan, yung puti? Magkano kapag narentahan? Yung So kabila? for this, ano naman po, crystal ball pit, it's 8,000. 8,000? May pasalamin. Oy, cute. Para kita po yung loob niya. Yes. Parang kung nagbabubble bath, di ba? Oo, tama. I'm sure, Kay, ang mga bola na to, hindi pang forever to, nagpapalit ka rin Yes, ito, nagpapalit no? po. Lagi po akong bumibili. Ang lalim ng pinanggalingan mo naman dun. Yung Pero magandang malaman din ng mga kliyente na pinapalitan niya ang mga bola. Yes po. Lagi po kaming umu-order ng new sets of balls. Oh, and how about the sanitation, ma'am? How do you Yes sanitize po. the ball? We usually clean it once a week po. And then, iba pa po yung sa play area pagdating po sa setup. Halimbawa po, may party. Tapos, dapat 2 hours before, nandun na sila kasi mostly 1 hour pa po maglilinis ulit sila. Yes po. Tapos kanina may nakikita natin sa video, may Yes. iba ka pang mga attraction, meron pa yung may hangin sa loob. Ano Yes. may ibang mga ino-offer ninyo? Yes, we have the Balloon Dome. We launched that po in 2022. Ang saya. And the bump cars. And The ito po, inflatables. different colors. You also have the inflatables, Yes, no? yes With the po. slides. Yes po.
Ano yan, mga pwedeng lagyan din ng tubig? Yung iba? So far, puro dry, lang po tayo. Dry setup lang po. Oo, pero fun na yan, regardless. Yes. So where can we find you? What numbers, social media accounts? Yes, you can follow us at Royal Kids Partyland. You can also inquire din po doon. Social media channels po namin is Royal Kids Partyland. Hey! Thank you very much! Thank you po. Thank you po. Ayaw tumayo. Enjoy kami masyado. Thank you so much. Thank you. At ito naman po para sa sulit na sulit hanggang ang morning. Huwag nang bumitiw sa panonood ng Good Morning Kapatid. Malay nyo kayo na pong manalo sa aming special Kagumoka Ako Contest by Sulit TV. Ito po yan. Simple-simple lamang po mechanics. Tutok lamang po sa Good Morning Kapatid. Abangan ang isa-flash naming question of the day. Ang inyo pong sagot ipadala sa aming Facebook page with your selfie habang nanonood po ng aming programa. Mas pangmalakas ang sagot, mas wagi ang dalawang sagot na aming pong mapipili, babasahin namin sa pagtatapos ng show. At winner pa ng tig-isang Sulit TV powered by TV5. Yay! Ang sulit na panonood, mga kapatid. Kaya naman Kagumoka, go! Selfie at sagot na! Tuloy-tuloy lang ang pagtutok, mga kapatid. Magbabalik ang inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid! Kaway-kaway mga mommies, isa na naman pong fun activity para sa kids ang susubukan natin sa Working Mom. Kasama po natin live na live polymer clay artist na si Mommy Jessica Chua ng Red Berries Creations. Good morning, Mommy Jessica. I see a lot of really cute items, earrings, donut earrings, piggy earrings. This one even has at the back, no? So, ano ba to? Dog or cat? It's a cat. Cat, tapos, yung pinaka-earring niya, nasa likod yung parang, body niya. Yes. So creative. So, tell me more about what you do, no? And do you include your kids as well? Yes po. Actually po, polymer clay po, I started on 2010 po. And marami po kayong pwedeng gawin sa polymer clay. Depende na lang po kung ano po yung choice na mapili ninyo, sculpting, accessories, at marami pa pong iba. Ito siya, direct ang cute ng ring. Tingnan mo naman mga kapatid, ito ay gawa sa polymer. Yes, sa polymer clay po. Polymer clay, let's show them anong itsura niya. Ganito po siya, para lang din po siyang modeling clay na nabibili po sa mga bookstore. And ngayon po, pwede po tayong gumawa ng donut po. Okay, sige, let's do a donut for yan, sige. So, how do you do this? Gagawa muna po kayo ng balls. Okay. Yan. And then, using these tiles po, i-flatten nyo lang po using your palm. Flatten. Yeah, not too much. Okay. And then, use lang po kayo ng tools na to. Maggawa po kayo create ng hole. like a hole. Yes. What do you think is the main benefit of arts and crafts for kids and for moms na rin? Yes. Pwede po silang makakreate. Habang nagkikreate po sila, makikita niyo yung imagination po nila. And from them po, yung creativity ng isang kids, lalabas po doon. Paano mo naman napapagsabay yung pagiging entrepreneur or mompreneur sa pagiging mommy? Kasi alam ko kung gaano kahirap yan. Kasi I'm one also. Yes. So it's very, very hard for me. Paano? How do you do it? Syempre po, dapat alam natin yung priorities natin and lagi po tayong happy pag ginagawa. Dapat laging happy para ayan, parang ito binibilog ko na to. This will be the top. Yes. So how do we do that? Flatten po natin uli. This time po, mas flatten pa siya than the donut, yung So dough. parang i-rolling pin ko siya. Yes, rolling pin. Okay. And then, susukatin niyo po yung dough na ginawa natin. Ilalagay niyo siya muna sa top dito. Okay. And then, using the craft knife po. Pero, supervise lang po ng parents, syempre, pag ginus. Kasi medyo sharp So po siya. kumbaga parang gaganyanin ko lang. Yes. So wait lang. Sige po. Yes. Sino ang target market mo, Mama? Lahat po pwede po. Adults, kids, and yung mga gusto pa po, mas enthusiast pa po at
gusto pa nila maging deep sa paggawa po ng polymer clay. Oo, it's very relaxing too, no? Yes po. Oo. So, wait, I'll cut it. Tama? Yes. Para to take out. Correct. Yes. Opo, tama po. Okay, sana maitama ko to kasi si Cap noon ang ano namin eh. So, para kanino yung mga polymer clay workshops naman? For example, ako gusto ko mag-workshop. Meron po akong for beginners. Meron din po akong for Medyo mas kids. sanay na. Yes, Oo. opo. Pag ito nalunok ng bata or nasubo niya, safe naman? Is it food grade? Hindi po siya food grade. Oo. Pero safe siya kasi non-toxic po siya. Alright, Opo. alright. Pero kailangan pa rin ng supervise ng ng parents. Tapos huli po So, uli. pull again. Yes. In the middle. Ang maganda dito, you don't have to be perfect all the Yes. time. No? Mama, for those who wanna be... The Okay. final po, yung Sige. sprinkle na Okay, po. so ilalagay natin. Yes. Mama, imbitahin mo na sila habang gumagawa ako dito ng aking paduna. Sa mga gusto pong mag-workshop, meron po akong for advanced, meron din akong beginner, and meron din po akong parent and kids para po pag sa mga gusto ng quality time. You can reach us po sa Red Berries Creation. We have Facebook, TikTok, and Instagram. That's amazing. Mama, I really enjoyed our time. Thank Yes, you. Mommy thank you Jessica, po. I'll show you my creation. It is a donut that I think pwedeng-pwede natin gawin as a keychain like this. Yes. Ito, ayan mga kapatid, tingnan nyo naman ang creation natin. Kulay pink yung donut ko, parang strawberry Yes, sprinkles. strawberry, yes. Thank you so much, Mommy Thank you Jessica po. Chua. Punta naman tayo ngayon kay Jess. Eto na, medyo nagutom kami, Mama Dims, habang pinapanood ka, kailangan natin kumain this morning. Yes. After syempre ng creativity with the kids, kailangan meron kang handang pagkain. Ito po, isa pang masayang family bonding, ang pagkain ng salo-salo kapag almusal. And speaking of almusal, ano ba ang paborito ninyong agahan, Justin Maui? Healthy o non-healthy? Huwag na tayong magpaka-plastic. Ganun totoo. Salad? Joke lang. Wow. Hindi, no. Siguro tocino. Tosino, perfect. Tosilog. With sinangag, tapos kamatis at itlog na maalat. Ako talaga sa totoo, tuyo. With Tuyo. garlic rice and suka. Ako kung hindi ako nagda-diet, corned beef. Oh, masarap Kung din hindi yan. ka nagda-diet. Corn. Actually, lahat ng breakfast food masarap talaga, sa totoo lang. Saka yun dapat talaga siksik, puno dapat. Diba? Kapag Breakfast of the champs. oo. Pagising. Eto, meron tayong na-discovering negosyo. Kompleto, merong tinapa, merong daing sa katuyo. Yun! Perfect pang-agahan at ang mas nakakabilib, more than 100 years Wow. na sila. Yan ang bibida nating negosyo sa Kitang-Kita. Isang pamanang negosyo. Yan ang 100 taong tradisyon ng pamilya ni Giancarlo sa negosyong tinapa, daing at tuyo. Nagsimula ang lahat sa kanyang lola sa tuhod na si Justa Morabe na kilalang magtitinapa sa Rosario, Cavite. Bago manahin ang tradisyon, nanilbihan si Giancarlo sa Philippine Air Force at ilang negosyo ang pinasok. Sa puhunan na 150,000 pesos, muli niyang binuhay ang legacy ng pamilya. Taong 2017 nang formal niyang binuksan ang Sky Smoked and Dried Fish na ipinangalan niya sa kanyang anak na babae. Ang Sky Smoked and Dried Fish makikita na ngayon sa iba't ibang restaurant, grocery at cafeteria. Higit pa sa kahit na anong pamana, ang legacy ng negosyo ng pamilya ni Giancarlo binibiyayaan ng kitang 6 digits kada buwan. Go Sky! So this is Sky at meron siyang sasabihin sa atin. Sige nga Sky, go. The microphone is on. Go. Go ahead. Zed. So what's your pitch? What do you want to Nahiya na siya. Pero ito, live po natin makakasama ngayon sa studio si Giancarlo ng Sky Smoked and Dried Fish at kasama ang kanyang anak kung saan ipinangalan ng kanilang negosyo si Sky. Yes. Hello, good morning. Good morning. Good morning. Mamaya papaliwanag namin kung bakit nandito sa Sky. Pero John, simulan muna natin ano-ano ba yung mga produkto na dinala mo sa amin this morning? Yes, we have the babad, the marinated galunggong. Yun ang ibig sabihin pag sa babad na galunggong, yun yung marinated talaga. Yes. Okay. We name it ng para mas madali siyang tandaan. Okay. Okay. Then the tinapang bangus, double XL. Ang laki, no? Laki, Double Yes. XL. Gano'ng kahaba yan? Para I think mga 8 to 9. Oo eh. Okay. Close to a Ito foot ba? na nga yan eh, no? Yes. Nice. Halos, Ito yung double XL? Yes. oo, halos isang talampakan na yan.
Okay, and then meron pa tayo dito. Ano pa iba natin? Galunggong na lalaki at galunggong na babae. May pinagkaiba ba may yun? ganun pala. Yes. May pinagkaiba din ba yun sa lasa? Yes. Ano kapag Ano lalaki? yung Pag difference? Mas ano siya, mas malasa, then ang babae mas malaman, mas meaty. Okay. Kung mas gusto mo siguro mas busog ka, doon ka sa babae. Babae. Yes. Pero if you're after the flavor, doon sa Sa lalaki. Yes. May ganun Nice, pala nice. yun. Ito po, how about this one? The tunsoy, tinapang tunsoy. Okay. Ito yung usually na nakikita natin dito sa Manila Bay na nahuhuli ng mga local fishermen. Pero yung sa inyo kinukuha? Sa ano namin, sa area, Rosario, Area, Cavite. Sa Cavite. So, ang maganda dito, ready to cook na siya. Tama Yes, po ba? yes, ma'am. Mabilisang luto lang yung mga ganito, di ba? Yes po. Actually, yung mga tinapa na yan, pwede yan microwave. Pwede na. Yes. Air fryer, pwede Yes, din. pwede. Para sa mga walang time, Yes. no? Tapos they want something tasty. Tatanggalin nyo lang yung label, then lagay sa microwave. Okay, eto na nga. At charan! So, Meron ito ang tayo ating dito naka-ready. pinapangbangus. Yes. O, di ba? Ganun Okay. kabilis, luto agad. Sa totoo lang, minsan ako, ang nag-hold back sa akin sa pagkain sa bangus, halimbawa, ay tinik. Yes. Tamad kasi ako maghimay. Boneless po Marami ito? sa atin. Pero etong mga produkto ninyo, boneless ba? The tinapang bangus is Yan. boneless. Ito, tinapang bangus. Yeah. Yan, boneless At yan. syempre naman, Jess, unahan na kita. We wanna share the Yes. tinapang bangus with our Mama Dims and Mommy Chicky. Let's go! Let's go! Na-try natin Morning, to. Chicken Squad! At pretty Diba? Ayun, may suka pa tayo dito. Okay, habang kumakain tayo, alam niyo si Sky daw, kadalasan ang sinasama nila dyan kapag mag-pitch sila sa mga restaurant. Yes. Siya ang nagpe-present, nagpapakilala sa negosyo. So Sky, paano mo pa pinapakilala yung negosyo ninyo? What do you say? What do you say? You have the microphone. Yan. Go! Go. Say good morning. Good morning. Please buy Sky. What do you say? Why will I buy Sky? Because it's very yummy. It's very yummy. It is. Ah. Actually, it is. And Sobrang it's yummy. Sobrang So lasang-lasa po yung good. pagka-smoky. Oh my God. Ate Pamalaso Mami, siya. Tama ba? Tama ba? It's very Ano yummy. ba? Sabi ni Sky, Sky. sobrang sarap. Very good ka doon. Very good. Sir, ang tanong ko, ano po ba yung edge nung, kumbaga, yung mga products nyo compared sa mga competitors out Yes, there? ang edge po namin sa ibang competitor is we're targeting the premium market. Okay. Yes. Nakapwesto na po siya sa mga premium areas dito sa Metro Manila. Premium grocer, then hotels and resto. Imagine, tinapa at galunggong na gagawa nilang premium. Iba talaga ang package. Pero alam mo, John, ang kakaiba sa negosyo niyo, 100 years. Yes. Over 100 years na yung negosyo. Paano nagsimula at ano yung naging pagbabago? Paano nyo napatagal ng gano'n? Yeah, nag-start siya sa great-grandmother ko. Then pass it to my grandmother. And then to my mom. Then when I growing up, nakikita ko siya every day na ginagawa ng mother ko. So, kahit hindi niya na tinuro sa akin, alam ko na. Nung pinasa niya na sa akin, alam ko na i-handle yung business. Nice. Ngayon pa lang, si Sky kasali na. Yes po. Tuloy-tuloy. Bata pa lang, marunong na. Road to 150 years na to. Diba? Wait, ang sarap, mami. Naamoy ko nga eh. Wala. Sobrang Try the sarap. belly. Templado na, no need to add anything. Oo, share na lang kami. Naamoy ko So, talaga ng... Yes. So, for those mga kapatid po natin ngayon na gustong makabili, makatry ng Sky products, saan po namin kayo pwedeng makita? You want to interview? Go, go, go. You're so pretty. You can contact us sa Facebook page namin, Sky Smoked and Dried Fish. Then, ang number pa is 0936-932-4687. Gusto ko sumaludo. Kasi di ba? Si John, syempre isang sundalo. Yes po, former pa. Maraming Gusto salamat. ko rin tumingala kasi si John, ang tangkad. Yes po, former basketball player. Maraming salamat, John Carlo ng Sky Smoked and Dried Fish. Thank you very much. At ngayon naman po, makinig na ng mabuti, maghanda na rin for selfie dahil oras na po para sa ating Sulit TV Kagumoka ko Question of the Day. Ang ating pong tanong, anong pinaka-tumatak sa inyong Pinoy action movie? Again, anong pinaka-tumatak sa inyong action movie na Pinoy? Ipadala na po ang inyong sagot kasama pa ang inyong bonggang selfie for a chance to win Sulit TV. Babasahin po namin yan mamaya bago matapos ang show. Ako pala next. Mga kapatid, mamaya sa balita, Frontline sa Umaga Express, Deputy Prime Minister ng New Zealand nakatakdang bumisita dito sa Pilipinas.
Mga overseas Filipino worker malapit nang makapag-renew ng driver's license online. Mula naman sa kanyang pagganap sa Lumuhod Ka sa Lupa, next level na bakbakan at gantihan ang ihahatid sa atin ni Ren Escanio sa kanyang much-awaited action revenge film na Karma. Pero bago yan, makakwentuhan natin siya live ngayong umaga. Kaya huwag po kayo alis, magbabalik pa ang inyong fave morning kasalo ang Good Morning Kapatid! Pasadaan na natin ang ilang umaarangkadang mga balita ngayong araw kasama si Ruth Cabal. Para sa ating overseas Filipino workers, naglunsad ng programa ang pamahalaan para sa online renewal ng driver's license. Ayon sa Land Transportation Office, plano nilang simulan ang pilot run ng programa sa susunod na buwan. Dito pa rin daw sa Pilipinas, ibiprint ang mga lisensya ng mga nag-renew na OFW at ipapadala na lang sa anumang courier service na pipiliin nila. Makikinabang sa programa ang mga may lisensya na nag-expire ng higit sa 2 taon na ang nakararaan. Sa iba pang balita, nakatakdang bumisita sa Pilipinas ang Deputy Prime Minister ng New Zealand ngayong linggo. Kabilang sa mga nakalinyang aktibidad ng Deputy Prime Minister Winston Peters ang pakikipagpulong kay DFA Secretary Enrique Manalo. Sa sentro ang kanilang diskusyon sa pagpapatibay ng relasyon ng dalawang bansa sa larangan ng ekonomiya, defense cooperation, renewable energy at iba pa. Bago yan, una nang bumisita sa Pilipinas si New Zealand Prime Minister Christopher Luxon nitong Abril. Tiyempo ang serye ng mga pulong nila sa nalalapit na 60th anniversary ng diplomatic relations ng dalawang bansa sa susunod na taon. Arestado ang isang pulis at 2 kasabwat sa Parañaque dahil sa umano'y pagkakasangkot nila sa rent-tangay scheme. Nahuli sina Police Lieutenant Colonel Gideon Ines Jr., Michael Bautista at Lynn Tuazon. Ayon sa Highway Patrol Group, nirentahan daw nila ang isang sasakyan noong June 2 at dapat naibalik na noong June 4. Pero nakita raw ng asawa ng may-ari na binebenta na ito online sa halagang 350,000 pesos. Dito na sila sinumbong sa mga pulis. Patuloy ang investigasyon sa pangyayari. Yan ang mga pinaspasan nating balita ngayong umaga. Tutok lang sa News 5 at News 5 everywhere sa online para sa ibang mga update. Thank you so much, Ruth. Ikinasal na po sina Carlo Aquino at Charlie Dizon. Nasorpresa ang lahat matapos mag-I do sina Carlo at Charlie sa isang private ceremony sa Silang, Cavite kahapon. Kitang-kita naman sa wedding photos ang pagiging blooming bride ni Charlie. Maid of honor ng aktres si Sue Ramirez, president sa kasal sina Bel Mariano, Kyla Estrada at tira pero sa co-stars ni Charlie na sina Elise Hoson, Alexa Ilacad at Loisa Andalio. Groomsmen naman sina Ketchup Eusebio at Ramon Bautista. Noong Pebrero kumalat ang usap-usapang engaged na si Charlie matapos siyang maispatang may suot na singsing. Sinabi naman noon ni Carlo na the one niya si Charlie. Blooms, may chance kayong mapanood ang Bini ng libre sa Araw ng Kalayaan. Magkakaroon kasi ng free concert ang Nation's Girl Group sa Carino Grandstand sa Miyerkules, June 12. Sabi ng Presidential Communications Office, bahagi ito ng pagdiriwang para sa buong kapuluang pantropiko. Ang Bini concert daw ang finale ng Independence Day celebration dito. Magsisimula raw ito alas 7 ng gabi. Ipinawalang bisa na ang kasal ni Jody Santa Maria sa dating asawa na si Pampi Lacson. Ayon kay Jody, 13 years siyang naghintay para ipawalang bisa ng Korte Suprema ang kanilang kasal. Hindi na raw naging madali para kay Jody ang pinagdaanan na tinawag niyang test of faith and trust. Sa huli, sinabi ni Jody na case closed na ang bahaging ito ng kanyang buhay. Ikinasal si Jody kay Pampi noong 2005 pero naghiwalay rin sila noong 2011. 18 years old na ang anak nilang si 30. O
O, sabay-sabay tayo. Sa islang pantropiko. Diba? Okay, ito. ano ha? May free Beanie concert sa Quirino Grandstand. Oh, Quirino. Thank you, Justin. Wow, Quirino, alam nyo na. Oh, ito. Sponsored ka yan, ha? Thank you naman, Justin Quirino. Pero ito, guys. Hindi na alam, lolo mo si... Lolo nila yun. Great grandfather. Wala siyang kalam-alam sa pinagsasabi mo. Wala. I know. Nakakatawa. Okay, ito totoo na. Another good vibes na naman ang aming ihatid sa inyo. Sa ating palarong pampasaya, masusubukan ng husay at galing. Hindi lang sa hulaan, pati na rin sa aktingan, Mama Dims. Kaya abangan natin yan mamaya. Exciting. Nako! Sino kaya kakampi ni Dimples? Ako na lang. O yan, Mag-awa. Pero bago yan sa Legal Bato, alamin ang sinasabi ng batas sa hindi pagtanggap sa National ID bilang isang valid ID. At abangan din mamaya, aalamin natin ang action-packed preparation ng isa sa mga bituin ng Lumuhod Ka sa Lupa para sa kanyang first action film na Karma. Makakasama natin live, Ren Escanio. Wag po kayong alis, magbabalik pa ang inyong paboritong morning kasama ang Good Morning, Kapatid! Kayo po ay nakatutok pa rin sa Good Morning Kapatid. Malaki sana ang may tutulong ng National ID sa anumang transaksyon sa lahat ng tanggapan. Pero ang problema, hindi raw ito valid ID para sa ilang pasaway na opisina. Dahil ang card mismo walang pirma ang may-ari nito. Naku po, yan ang isyung tatalakayan ni Attorney Buko sa Legal Bato. Ma'am, ito po yung ID ko na requirements nyo. Ay, hindi po namin tinatanggap ang national ID. Wala kasing pirma eh. Attorney, hindi tinanggap ang national ID ko bilang valid ID dahil wala raw pirma. Legal ba to? Hindi po yan legal sa ilalim ng RA 11055 na naisabatas noong August 8, 2018. Ang Philippine National ID ay magsisilbing identification na maaaring gamitin sa transaksyon sa negosyo, sa gobyerno at maging sa pribadong sektor. Sinadya talaga na walang pirma ang national ID natin, kahalintulad ng national ID system sa ibang bansa tulad ng India, Singapore, Malaysia, Thailand, Vietnam at iba pa. Layo nitong isulong ang mas higit na seguridad sa mga transaksyon sa pamamagitan ng mas malakas na paraan ng pag-verify. Mas madali kasing pikiin yung nakikita ang pirma. Ang pagpapatunay o proof of identity ay hindi ang pirma, kung hindi ang Philippine ID physical security features tulad ng QR code, digital verification at yung biometric verification. Ang mga tumatanggi na kilalanin bilang valid ID ang PhilSys National ID ay maaaring kasuhan at maparusahan ng multa na 500,000 pesos. At kung kawani ng gobyerno o opisyal ng gobyerno ang may sala, may dagdag pa na parusa na perpetual disqualification to hold any public office. Attorney, kukunan ko sana ng national ID ang pamangkin ko na 15 years old. ID lang ang meron kami. Ayaw po ng process officer dahil kailangan daw ng birth certificate kung minor ang mag-apply ng national ID. Legal ba to? Legal po ito. Sa ilalim ng RA 11055 o yung Philippine ID System Act, matapos ang inyong online application, kailangan yung pisikal na pumunta o personal na magpakita sa PhilSys para mag-apply ng inyong biometrics at magbigay ng proof of identity. Kailangan sa katibayan ng pagkakakilanlan o proof of identity ang birth certificate at isang valid ID. Ito ay upang masiguro na tama ang mga datos at impormasyon na ibinigay ng aplikante sa kanyang online application. Kung kayo po ay may nais ikonsulta sa inyong lingkod, i-follow lang ang Facebook page ng Good Morning Kapatid. Mangyaring i-private message po ninyo sa akin ang inyong mga katanungan. Maraming salamat. Maraming salamat din po, Attorney Buko. Marami na naman kaming natutunan. At eto, segue naman po tayo. Mata sa mata, balan laban sa
kaya ko to. Bala laban sa bala, ganyan gumanti ang Karma. Mapapanood na sa June 19 ang much-awaited action revenge film ng taon na pagbibidahan ng isa rin sa mga bituin ng hit kapatid series na Lumuhod Ka sa Lupa. At para pag-usapan ang kanyang kauna-unahang action film, kasama natin live si Ren Escanio. Good morning! Good morning, Ren! Welcome back. Good morning, good morning. Napaka-fresh ng morning natin. Oo nga eh. Thank you. So nice to be back. Yeah, so nice to have you back. Of course, last time you were here, we were talking about Lumuhod Ka sa Lupa, di ba? So this time, Karma naman, your movie. Can you tell us more about it? Hindi actually nalalayo sa Lumuhod Ka sa Lupa kasi ito action din. Action, drama, thriller. And same director, Albert Langitan. And yeah, my character is Angel. So the plot revolves around Angel. Pinatay yung tatay niya sa harapan niya. So what do you expect? Anong mangyayari sa isang tao kapag nakita niya yung tatay niya na nawala mismo sa harapan niya? So of course, lumaki siya ng, ang goal niya is to revenge. Mabigyan ng justice yung tatay niya. And nakilala niya yung ninong niya na kumupkup sa kanya at tinrain siya to become an assassin. So, assassin yung character niya. Yeah. Gaano kahirap yun to actually do an action film? Ikaw ba mismo gumagawa ng stunts mo? Yes. Wow! Yes. And first time ko actually na gumawa ng action and very intense. At masasabi ko na mahirap pala gumawa ng action. Bukod sa comedy, di ba ang hirap ng comedy? Yung action, iba matagal, mas mahaba yung process. Of course, nag-gunfiring ako for the first time also. Hindi ako marunong humawak ng baril, pero dito natuto ako. And of course, mga fight scenes, so kailangan talaga mag-fight training. So ang haba-haba ng proseso. Kapag assassin mismo, kailangan may agility training din yan. Yes. Mga parkour, gano'n. Yes. So do you have to do that? You roll on the floor? Yung mga gano'n? Yeah. Wow. Kamusta naman ang training mo in that aspect? Hindi ako physically fit. Hindi ako nag-gym. Hindi ako nag-train. So yung problem ko is, paano ako magmumukhang assassin? Paano ako gagalaw? Like, convince ko yung mga tao na ito talagang ginagawa ko. So, minake sure namin ni Direk Albert yun na kailangan pag nakita ko ng mga tao sa screen, like, wala silang makikitang bahid ng Ren Escanio. Kasi parang nasanay sila, like, very light yung mga ginagawa ko, ganyan. So, ito talaga very different. As in, ilang beses ako umiyak sa set. Sinasabi ko sa kanila na, Direk, ayoko na, uwi na ako, hindi ko na po kaya. Ayan na nga, nakikipag-bagay lang siya. Yan yung first day actually nung training namin. Na, as in first day, tapos yan, ginawa namin yung routine. Okay. Exciting siya actually. Galing ah. Yeah, exciting, very exciting. Tsaka syempre pag yan, though it is an action film or movie, pero maraming technicalities kasi pag action, di ba? May choreography din yan Yes, parang sumasayaw ka eh. Oo. You have to like memorize the steps, the whole routine. Pero at the same time, hindi pwede nakikita na ina-anticipate mo masyado yung moves, no? Yes, to the point na merong isang scene kami ni Ate Krista, kasama ko din si Krista Miller dito. Bukod kay Sid Lucero, Kuya Paolo Paraiso, and Roy Vinson, merong isang eksena. Dahil, syempre, kailangan ibigay mo lahat para one take lang, diba? Kung hanggat maaari. Nasuntok ko siya sa mukha. Kasi nagkamali kami pareho ng hindi... Kasi bawal mo nga i-anticipate. Kailangan magmukhang natural. Nasuntok ko siya banda dito sa nose. Tapos tuloy-tuloy kami. Tapos nung nag-cut si Direk doon na, oh my God, ate, sorry, ganyan. Kasi ang intense. Ganun ka-intense. Like, You know, what I find very interesting is that I know a lot of, like, for example, si Angel, di ba, my best friend, used to do a lot of action. Siya talaga yung makikilala mo na, Angel Oxinto, siya yung tinitingala pagdating sa ganyan. But they always have the sweetest faces. And si Ren kasi, there's extra work, mama, for an artista to seem tough when your face is super sweet. But what I want to know is that, di ba, very hard na pagsabayin itong mga bagay na to. So you're doing Lumuhod Ka sa Lupa, also Karma. Tama? Together? Sabay ba? Sinute namin siya like a year ago pa. Pero ang nagkasabay na lang is ito, yung promo, and nag-promo din kami ngayon sa Lumuhod kasi nga prime time na kami. What was it like for you? I mean, doing all these things, how do you feel about all the changes? Kasi it's such a big, diba, step. Yeah, overwhelming.
Pero nandun yung parang hindi mo minsan mararamdaman yung pagod because I really want this. That's right. Diba? Parang minsan pag nasa set ako, parang, okay, meron ako bukas for Karma naman, and then lumuhod. Parang patawid-tawid ako. So parang ako, sobrang na-excite ako every time na alam kong gigising ako for work. So hindi mo ganun ka mararamdaman yung pagod. Pero nandun syempre yung pressure, kung paano ko mapapangatawanan lahat ng to, kung paano mag-work lahat ng ginagawa ko. Pero so far, parang so far so good naman. And nag-work naman yung Lumuhod Ka sa Lupa. Also, eto, malapit na nga, Karma. So sana ito din. Lapit na. I know, June 19. Nakakatakot pag sinasabi, lapit na ng Karma. Parang hindi mo gusto. Pero good, you know, but when you do good, Karma is actually good. Yes. Also. Yes. What was the most challenging scene you ever had to do for Karma? Yung eksena naman sa Baguio. So, meron kaming isang malaking eksena na shoot namin sa Diplomat Hotel. Hindi ka natakot? Ibang klaseng takot. Kasi ang mga gagawin ko stunts. Hindi ko naisip yung mga multiple. Mas takot ako dun sa mga stunts na gagawin. Kasi ang laki yung fight scene. Tapos yun yung araw na first time ko mag-shoot ng isang malaking fight scene. So, before nung fight na yun, merong isang mahabang monologue si Tito Roy Vinson. Tapos may hawak akong barel. Yung hawak kong barel, airsoft siya. So medyo mabigat. Parang totoong barel talaga yung hawak mo. So the whole time, nakaganon lang ako. Tapos abang nagda-dialogue siya. Tapos ramdam ko yung pressure, yung pagod. Tapos yung iyak ko, like totoo na talaga. Kasi iniisip ko, next na yung malaking fight scene. Tapos mamaya nag-sink in na lahat sa akin. Parang sabi ko, direct, hindi ko na po kaya. Parang hindi ko na po kaya. Gusto ko na umuwi. Wow. Yun yung time na parang naramdaman ko lahat ng pagod, lahat ng pressure, tapos ang haba ng routine na gagawin ko. And then, nilapitan ako ni Direk, sinabi niya sa akin, bakit ka nandito? Anong ginagawa mo dito? Ba't ka namin pinili? So you think hindi mo kaya to? Ba't ka nandito? Tapos doon na nag-ano sa akin, parang, okay, I have to do this. Tapos parang magic, na kapag na-challenge ka, na feeling mo hindi mo kayang gawin or nakikita ng mga tao hindi mo kayang gawin, mas gagawin mo siya. Oo, tsaka yung feeling na yung ibang tao may tiwala sa'yo. So bakit hindi ka magtitiwala sa sarili? Exactly. Of all people, like ang dami-daming artista, hindi ko rin alam kung bakit ako yung pinili nila. So, parang binigyan ako ng malaking-malaking chance and parang pinasa sa akin yung bola na sa akin na yung kung mag-shoot or not. I can't stop watching yung mga yung mga eksena mo. I think ang pinakamaganda dito, Maui, kasi nakakagulat na pag tignan mo si Ren, tapos biglang ganyan yung ginagawa niya. I love it. I love the contrast, the surprise. Ayan, ang daming dapat abangan sa Karma. Can you please invite our kapatids to watch your movie? Yes, mga kapatid, malapit na po ang Karma, June 19, and cinemas nationwide. Of course, kasama ko po dito si Sid Lucero, Krista Miller, Paulo Paraiso, Roy Vinson, and of course, directed by Albert Langitan. So, malapit na po. Sana supportahan po ninyo. Yay! Thank you so much! Congrats! Thank you. Congratulations! Again, Karma, June 19. Thank you very much, Ren. Ito po mga kapatid, konting paalala po muna tayo. The most fulfilling thing about teaching is when I get reassurance from the kids that they are learning something. I feel like I did my job. Hola a todos! I am Thea Munhi, 25 years old, working here in Spain as an English assistant, and this is my MX3 story. How long have you been here in Spain, Thea? I've been here po since September 2022. I am here in Spain as an English assistant, so I handle kids from kinder po until high school. I have 2 different schools, so 2 days in one school and then 2 days in a different school. And MX3 helps me sustain my energy throughout the day because sometimes I need to commute going to work and sometimes I have to walk a lot. So it really helps me keep my energy all throughout the day. And MX3 really helps me protect my immune system and strengthen my immune system. Most users of MX3 are ages 35 and 55. So, why choose MX3 as a Gen Z? So, syempre, I want to prevent getting sick. There are a lot of things that I want to do, and MX3 has been good help for me because it has a lot of antioxidants, a lot of anti-inflammatories, and it really helps me keep going throughout the day by staying healthy and, being at my best all the time. Right now. Thank you so much.
Be extraordinary with MX3. Tuloy-tuloy pa rin po ang Kid Chris sa ating paboritong cute puppy na si Bluey! At last week, nauna na tayo mag-shoutout sa mga nanonood sa ating kids at Kids at Heart na fan ni Bluey para sa ating pakulong Bluey, gumoka, guhit mo, kapatid. At ang ating pong Buena Manong Bluey fan winner ay si Audrey Lorenzo mula sa San Isidro Rodriguez Rizal. Audrey, congratulations! Congratulations! Hintayin lang ang mensahe ng aming staff para sa detalye kung paano nyo makaklaim ang inyong Bluey merch. At sa ating iba pang kapatid, no, mag-drawing lang ng ating Bluey character for this week na si Bluey mismo, okay? At mag-selfie with your Bluey artwork. I-send yan sa aming Good Morning Kapatid Facebook page. At huwag kalimutan ilagay, of course, ang inyong pangalan, edad, address, at contact number. Ang mapipili namin kada araw, i-feature na natin na may merch pa mapapanalunan, diba? Kaya naman mga kapatid at mga ka-Bluey, ready, get set, at drawing na! Alam mo, para tayo yung character. Para tayo speaking of Good Morning Kapatid Facebook page, heto po ang ilan sa mga pinadala sa ating selfie ng ating mga kapatid. Hi, good morning! Good morning sa inyo. Gumawa ka naman. Ang sarap nung marami tayong pakulo. Enjoy ko. May palaron papasaya pa. Ang dami nilang pwedeng abangan sa show. Good morning, guys! Uy, sino kaya makakakuha ng Sulit TV? Sulit TV. Na sulit. Dahil one-time payment lang. Super sulit talaga. Mga kapatid, keep sending lamang po ang inyong mga selfies at answers sa ating question of the day. Ilagay nyo na rin po kung saan lugar kayo naroon. At malay nyo, kayo ang manalo ng aming Sulit TV para sa extra sulit na pananood. At sa ating pagbabalik, tagisan sa husay at galing sa actingan. Sino kaya mananalo? Team Ren o Team Dimple? Abangan yan live. Tuloy-tuloy lang ang Good Vibes kasama pa rin ang inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid! Puno pa rin tayo ng saya at good vibes ngayong umaga at dahil Lunes ngayon, simulan natin ang buong linggo na happiness ang dala, galaw-galaw at makisaya. Kayo dito sa, ito na, Ready and Palarong Pampasaya! Ready na kayo sa ating laro ngayong umaga? Ito po, tatawagan nating acting ko, hulaan mo. Oh, alam niyo na kung paano, di ba? Tama-tama, nandito si Ren. Ito po, ang ating mechanics. Mayroong dalawang grupo na maghaharap at dito masusubok ang husay at galing sa aktingan. Kinakailangan pumili ng dalawang miyembro na manghuhula at isa pang magpapahula na siyang aarte ng mga kilalang Pinoy movie o teleserye lines. Hindi po yung pamagat nung movie o nung teleserye, yung mga linya na pamilyar, okay? Paramihan lang na mahuhula ang movie o teleserye title sa loob ng 2 minuto. Ang huhulaan nila yung title ng teleserye. Pero ang ina-act out is yung linya. So, huhulaan nyo muna yung linya, di ba? Yun, okay? Pero ang hinahanap natin yung pangalan ng teleserye. Excited ako dahil alam ko makikisali din kayo, ha? Okay, ang matatalo, siyempre may consequence sila. Mamaya yun na malalaman. So, saan po kayo papanig? Sa Team Ren? Team Ren! Kasama si Justin at si Jester? O sa Team Dimples? The Girls! Kasama si Tintin at si Maui! Okay. Habang game na ba kayo? Game na, hindi, magpapaano muna tayo? Magpapabato-bato pick muna tayo. Maui, sa dalawang laban mo na yan. O, sige. Sige. Go, laban mo ka, Okay, aming makeup artist. Okay, go, Tintin. Bato-bato pick. O, saan ka? Play or pass? Play or pass? Play or pass? Kayo una o pass? Pass. Kayo pass. Okay lang yan. Okay, sige. So, umupo dito siyempre si Ren na lang ang mag-a-acting. Let's go, Ren! Let's go! So, si Jester at saka si Justin ang huhula. Pwede ba tayo magpasample para din sa ating mga studio audience, sa audience sa inyong mga bahay? Halimbawa, itong una,
Ano yung papahula natin? Dito sa screen lalabas? Patingin na isang sample. Okay. Sige, silang dalawa para sa sample. Ready? Acting? Ito yung papahula nyo. Sige, acting. Go. Ma, I'm sorry, Ma. Four sisters in a wedding. Tama ba? Pwede ba yun? Sasabihin lang niya. Sasabihin. Yan na yung linya. Pero hindi yan yung sagot, Mama. Okay. Ang sagot yung tama. Tama. Okay, pati ako hindi ko alam. Pwede pala yun mismo i-acting. Okay, isa si Ren naman. Okay? Ready? Sa Four Sisters and Away. Ito naman. Nako, alam natin. Ay, nako. Ready? To the camera, Ren. Diyan, sa dos. To the camera. Go. Walang himala! Himala! Ang himala ay nasa puso ng tao. Ayan, kuhang-kuha. So, paramihan tayo in... Ilan? 2 minutes. Okay. Alam nyo na, makihula din kayo sa inyong mga tahanan. Pwede yung monitors. Okay. Ready? Sige, pwede na nating takpan yung ating monitors. Dito lang kayo nakatingin, ha? Okay. Ready, Team Ren, starting! Now, let's see the screen. Yan. Negosyo o kalayaan? General Luna. Tama. Okay. Oh my God! Alam mo ito, guys. I never said that I love you. Galing. I never said that I love you. Ito ba yung kay Sam Milby? Yes. Ano, pass? Pwede mag-pass? Kung mag-pass kayo, hindi na pwedeng balikan. So, kayo mamimili. Kung mag-pass kayo... Magsisino ka man. Magsisino ka man. Magsisino ka man. Magsisino ka man. Good. Okay. Ayan. Mahal mo ba ako dahil kailangan mo ako? Ilan? Woo! Okay, go. Next. Ang galing ni Jester! May Kenny, dugdug do re mi. Ano yun? Ang pangat! May Kenny, dugdug do re mi. Talagang May Kenny. Wait, pelikula mo ba? Talagang serie mo? Dugdug do re mi. Pag di nyo alam yan, baka Kadena dito? One more chance! Hoy! Alam mo dyan! May Kenny, dugdug do re mi. sumasayaw kasi ako dyan, Rene. Kaya nga! Kailangan Kenny. yan. Oh my God, sorry. Pass na kayo? Pass! Ang sagot! Alam nila lahat? Ang sagot? Ay! Ito. Next. Huwag mo ako materi-teri! Madras, ano yan yung pelikula ni Maricel Soriano sa Sasha Padilla? Ayun na! Yun. Huwag mo ako materi-teri! Anong pelikula yun? Bakit kita tinatanong? Support ka! Anong pelikula yun? Minsan ka naging akin, na joke lang, hindi ko alam. 15 seconds! First na, pass! Tama. Okay. Ay, ito. She loved me at my Oh my God! One more chance. Wow! Last. Akala mo lang wala. Pero Hindi wala. Tama, kiluwa. Kiluwa, tama. Pasok sa banga! Pasok. Ang galing mo, guys. Ang galing! Ano? Sabi ko na, diba? Support ako dito. 6 points! Kayo yung MVP. Congrats. Okay. Hindi ko din talaga alam bakit ko tinatanong si Justin. The number to beat, ha? Nakita ko frustration mo doon. Soundboard ka ako, Jess. Ganun ba? Mamaya na kayong dalawa, hindi nyo nahulaan yung pelikula ni Mama Dimple. Okay. Ito na. The girls. 6 ang kailangan ninyong talunin. Okay? Kayang-kaya ba? Kayang-kaya mo ba, ha? Okay. Alam nyo na po sa inyong mga bahay kung paano laruin to. Let's give them 2 minutes. Starting with this first line. Go! Go, I Mama! was never your partner. I'm just your wife. Madrasta. Ay, naku! Mangin tayo dyan! Okay. There was never an us. There will never be an us. Kaya please, wag mo na akong landiin. Hindi mo to alam? Sakit marinig! There was Sige never pa. an us. There will never be an us. Kaya please, wag mo na akong landiin. Ang galing-galing na ni Mama Dim. Sige pa rin. Maybe this time? Yes! Maybe this time! Aray, galing mo talaga. Kasi hindi ka muna papasok sa school! Wag mo akong mahalin dahil mahal kita. Mahalin mo ako dahil mahal mo ako. Because that is what I deserve. Starting over again. Hindi eh. Milan! Hindi. Kaya nyo pa. Next. Next. Saan po yun? Lock the door when you leave. Ay!
Very special love. Very special love. Oh my gosh. 4 na 4. Dalawa na lang. Nung nagawa mo ko lukuhin, yun ang mali. Pero para ulitin mo, hindi na yun mali. May sakit ka na. Mali! Nung nagawa mo ko lukuhin, yun ang mali. Pero para ulitin mo, hindi na yun mali. May sakit ka na. Unmarried wife. Unmarried husband. Yes! Tama. Isa lang. Hingi ng bagay na ipinagdamot mong ibigay. I deserve an explanation. Starting over again. Starting over again. Isa na lang. You have nothing but a second. Bigyan mo lang ningning. Yes! Next! Go! Marami na sila. Pero sige pa. May kulang pa sa akin. May mali pa sa akin. May ex and wife. Si Val, puro naman si Val na walang malay. Vilma Santos. Kaya mo yan, Sis! Isa pa. Go. Dalawa pa. Kung mahal mo ko, bakit pinapipili mo ko? Ethan, mahal kita. Pero sa ngayon, mas mahal ko ang sarili ko. Sana mapatawad mo ko. Ethan, mahal kita. Bea ba to? Hindi! Kung mahal mo ako, bakit? Pass. Next. Ang mundo ay isang malaking kapo. Maraming satya, lumaban ka. Go! Teka. Ano yung huli? Hello? Goodbye. Ang galing niya. Pero teka, ang total ang mga babae. Team, congrats! Ang galing mo, Team! Ang galing mo, Team! May flower base pala dito. Ang galing! Ano to? Eto, tatagay na. May pa. Alam mo, makapagluto ka na ng adobo. Wala nga ako eh. Asan yung bangus kanina? Ano to? Pati sa mata? Ito yung panulak niya. Talaga ang forte niya. Ang galing naman. Kayo po, nahulaan niyo ba lahat? Ano yung kay Ethan? Hello lang, goodbye yun. Sabi yung huli. Ang Curtis. Alam mo ba yun? Oo, yung kay Terry. Ano ba yung kay Terry? Wag mo akong materi-teri. Dito may walang Minsan lang kita iibig. Minsan lang kita iibig. Alam ko lang kasi ayaw, wag mo akong matori-tori. Eto na, game. Ano po ang laman ng inyong ano? Kawawang rin! Kawawang rin! Sure ka kaya? And cheers! Mas mahirap yung action na yan. Action scenes. Wala akong patiskeren. Okay! Thank you, Mama. Congratulations! Team Dimple! talaga. Lagi ka nang i-import. Kasi talaga nagbuhat, di ba? Support Pag wala ng pelikula at teleserye, pwedeng iwag si Kinsey. Hindi, nahirapan ka na magbuhat kasi ikaw lang ang sumasama. Support nga lang ako. May pang sangguni ka pa. Yung kausap mo, Marvel lang ang alam mo. May DC din. Kaya Okay. Cheer naman ang cheer. Nag-research eh. Wala na. Ren, bumalik ka na lang para sa ikakaganda ng ano. Ayan na, nag-research. Nag-google ako. Top Filipino films of all time. Para lang ano. Eto na! May nanalo na po sa ating Kagumoka Ako Contest by Sulit TV. Congratulations, Noel Canezares. Sabi niya, good morning kapatid. Ang pinakatumatakbo sa akin na Pinoy action movie ay Isang Bala Ka Lang by the one and only The King FPJ dahil classic at legend po talaga siya na paniguradong lahat ay nakasubaybay mula dekada 80s hanggang 90s. Panalo rin po si Irene Tondag, Mangubat. Sabi niya, isusumbong kita sa tatay ko ni FPJ at Judy Ann Santos kasi ang sarap sa pakiramdam na may tatay kang handa kang ipaglaban sa lahat at sasamahan ka sa laban ng buhay. Kaya love na love ko ang tatay ko. Tatay ko, idol ko. Happy Father's Day, Papa ko. Ingat ka lagi. Watching from San Ildefonso, Bulacan. Hintayin lamang po mensahe ng aming staff para maklaim ang inyong Sulit TV. Timing na tayo din. Happy Father's Day. And that is it, Mama, para sa ating Jam-Packed Monday. Mamayang 11:15 po. Pa-Jack Princess na! At syempre, thank you very much, Ren, sa pakikinig sa amin. Isang makabulang umaga po ang nahilig namin sa inyong mga tahanan. At kita-kits pa rin po tayo bukas, mga kapatid. I-enjoy lang ang araw at mag-spread ng good vibes palagi. Keep smiling lang. Yan ang paalala ng inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning!